Habang aktibo ang kanilang Volstandig, tinawanan lang ni Base Turbine ang kapangyarihan ni Shinji at mabilis itong pinabagsak gamit ang malalawak na pagsabog. Sa sandaling iyon, dumating si Kumamura na bitbit ang ipon na galit at ang ipinagbabawal na teknik ng pagiging tao, kung saan marahas niyang binunot ang sariling puso upang maging pansamantalang immortal. Lumabas ang kanyang bangkay na wala ang nakagawiyang baluti, purong enerhiya na patuloy na naghihilom sa bawat bomba ni Base Turbine. Dahil sa matinding pagnanais na ipaghiganti si Yamamoto, walang awang pinadapa ni Kumamura ang Stern Ritter gamit ang isang mapanirang hataw. Subalit matapos ang tagumpay, nagbago si Kumamura patungo sa anyo ng isang ordinaryong lobo, kaya naman binuhat siya ni Iba habang nangangakong ipagpapatuloy ang laban upang pabagsakin si Yhwach. Sa ibang bahagi ng Serite, muling nabuhay ang higanteng Quincy dahil sa hiyaw ng kanyang taga-cheer na si James, kaya naman nagawa nitong patayin sina Kensai at Rose sa kabila ng paggamit ng mga ito ng kanilang bangkay. Nang tila wala ng pag-asa, dumating sina Renji at Rukia galing sa palasyo ng hari. Hinarap ni Renji ang rurok ng Volstandig ni Mask at ipinakita ang tunay na anyo ng kanyang bangkay, na tuluyang nagbura sa kalaban sa isang iglap. Samantala, buong lakas namang hinagis ni Kurosaki ang sarili pababa mula sa palasyo patungong Serite matapos malaman na 3 oras na palang nagsisimula ang ikalawang pagsalakay ng mga Quincy, habang pinapanood naman ni Oreo ang pagbitay kina Kangdo at BG9 sa ilalim ng utos ni Hashwolf. Balik sa labanan, hinarap ni Rukia ang sagisag ng takot na si Asnot. Sa pamamagitan ng pagbaba ng temperatura ng kanyang katawan gamit ang Absolute Zero, naging immune si Rukia sa takot, at sa tulong ng paggabay ni Byakuya, pinakawalan niya ang kanyang bangkay upang tuluyang gawing estatwa ng yelo ang kalaban. Kasabay nito, hinarap ni Yachiro gamit ang kanyang Sanpo Kenjo ang kalabang si Guinoli, na bigla namang binura ni Gremmy matapos ihayag na produkto lang ito ng kanyang imahinasyon. Kayang gawing totoo ni Gremmy ang anumang maisip niya, kaya ginawa niyang biskwit ang mga buto ni Yachiro, ngunit marahas na pumasok sa eksena si Kenpachi upang simulan ang isang madugong salpukan. Sinubukan ni Gremmy na mag-isip ng dambuhalang bulalakaw upang burahin ang buong lungsod, ngunit tinawanan lang ito ni Kenpachi sabay sigaw ng Nozarashi upang ilabas ang kanyang shikai, kung saan hinati niya ang bulalakaw sa isang taga. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sinubukan ni Gremmy na isipin na mas malakas siya, ngunit bumigay ang sarili niyang katawan sa tindi ng kapangyarihan na hindi niya kayang hawakan. Matapos ang laban, biglang nawala si Yachiro at iniwan lang ang kanyang uniforme, kaya naman sinamantala ng mga babaeng Stern Ritter ang panghihina ni Kenpachi upang tapusin ito. Sa huling sandali, isang kahel na liwanag ang bumasag sa kalangitan sa pagdating ni Kurosaki upang baliktarin ang laban, ngunit mas lalong lumala ang sitwasyon nang dumating ang pangkat ni Basby, habang si Yhwach naman ay patungo sa itaas ng palasyo ng kaluluwa gamit ang butas na naiwan ni Kurosaki. Mabilis na hinabol ni Kurosaki ang pangkat ni Yhwach, ngunit pinigilan siya ng isang palaso ni Oreo bago pa makaharang sina Chad at Orihime mula sa isang portal. Umakyat ang mga kalaban sa haligi ng liwanag at naglaho patungo sa palasyo ng Soul King. Sa sumunod na katahimikan, inamin ni Kurosaki ang kanyang lihim na takot na nakatadhana talagang magyera ang dalawang lahi, subalit sinumpa niya na susundan si Oreo upang malaman ang katotohanan, at sa sandaling iyon, sumulpot si Kisuki at nag-alok ng masasakyan patungo sa itaas. Habang naghahanda sila, patuloy ang labanan sa ibaba kung saan hinarap ni Renji at Rukia si Basby, ngunit tinanggihan ni Renji ang alok nito na magsanib puwersa sabay asar dito na mukhang manok. Samantala sa isang eskinita, nahuli ni Ikako at Yumichika si Giselle, kung saan ibinunyag ni Yumichika ang lihim na si Giselle ay isang lalaki. Dahil nabisto ang kanyang pagkakakilanlan, ipinatawag ni Giselle ang na-zombie na si Base Turbine upang umatake, ngunit pumasok sa eksena si Kapitan Mayuri kasama ang mga binuhay niyang Arrancar upang gumanti. Sa gitna ng gulo, biglang lumitaw ang isang bakanteng titig na si Hitsugaya na naging zombie na rin ng mga Quincy. Matapos nitong pabagsakin sina Ikako at Yumichika, hinarap siya ni Mayuri gamit ang isang espesyal na iniksyon na nagkulong kay Hitsugaya sa isang walang katapusang laban sa kanyang isip. Nang tuluyang mamilipit ang kapitan, ginumot siya ni Mayuri bago pa sumulpot ang iba pang zombie ni Kensai at Rose. Sa kabilang dako, ginamit ni Pepe Wakabrada ang kapangyarihan ng pag-ibig upang kontrolin si Hisagi laban kay Byakuya, ngunit mabilis na dumating sina Kensai na nagamot na pala ni Mayuri upang patayin si Pepe, na tuluyan namang nilamon ni Lil Toto. Sa itaas naman, narating sa wakas ni Yhwach ang tunay na palasyo ng Soul King. Naalala ni Ichibei Hayasob ang kanilang nakaraan 1,000 taon na ang nakalilipas,
kung saan ibinunyag niya kay Yhwach ang katotohanan na ang Soul King ay hindi isang Diyos kundi maraming piraso na tagapasan ng mga mundo, isang kahihiyang sinumpa ni Yhwach na kanyang tatapusin. Sa pag-abante ng mga Quincy, naglatag ng bitag ang Royal Guard. Eleganteng pinutol ni Senjumaro ang kapangyarihan ni Nyen'Zol sa pamamagitan ng pagtahi ng bagong kasuotan, habang ikinulong naman sila ni Kiryu sa kanyang Cage of Life upang kainin ang kanilang espiritual na lakas. Sumayaw at pumasok si Nimaya at sa loob ng ilang segundo ay walang awa niyang pinagtataga at pinatumba ang 3 sa 4 na piling bodyguards ni Yhwach gamit ang kanyang napakatalas na espada. Dahil sa lakas ni Nimaya, maging si Asken ay bumagsak matapos mabigo ang kanyang death dealing nang palitan ni Kirinji ang dugo ng panday na espada. Malapit na sanang manalo ang Royal Guard, ngunit biglang ginamit ni Yhwach ang Oswalin upang higupin ang lakas at buhay mula sa mga Quincy sa Sirete. Sa pamamagitan ng ninakaw na lakas na ito, muling nabuhay at nagkamit ng dambuhalang kapangyarihan ang kanyang mga piling sundalo. Samantala sa ibaba, patuloy na nagsusulat ng mga formula sa lupa si Kisuki kasama ang mga Vizard habang si Hiruchi ay naunang umalis. Sa rurok ng mundo, gumuhit ng linya si Ichibe at sinampal si Yhwach gamit ang dambuhalang kamay upang nakawin ang boses nito, ngunit winasak ng hari ang sariling leeg upang makapagsalita muli, bago tuluyang nagbalik ang Schutzstaffel na may mga bagong pakpak upang baliktarin ang agos ng digmaan. Itinaas ni Lil Barrow ang kanyang sandata at kinalabit ang baril. Ang kanyang bala mula sa X-axis ay tumatagos sa mga harang at maging sa sarili niyang kasamahan upang tamaan si Nimaya na tila bahangin lamang ang buong mundo. Dahil dito, nagpa siya ang Royal Guard na sirain ang selyo ng dugo, isinakripisyo ni Nimaya at Kirinji ang kanilang sariling buhay upang ibuhos ang buong lakas kay Senjumaro. Ang aura ng Weaver ay nagdulot ng pagkabiyak sa langit at lupa habang ipinatawag niya ang kanyang bangkay. Isang banal na haligi ang umusbong kung saan ang mga sinulid ay naghabi ng tadhana, at ang bawat miyembro ng Schutzstaffel ay nakulong sa sarili nilang mundo, naligaw si Lil sa labirinto ng mga salamin, natabunan ng bakal si Askin, lumubog sa lupa si Pernida, at tuluyang naging yelo si Gerard, habang kapwa nagapos sina Hashwalt at Oreo. Sa kabilang panig naman ng digmaan, nagsimulang gamitin ni Ichibe Hayasob ang kanyang panulat na sandata. Ang kanyang Shikai na Ichimonji ay nagbura ng pangalan at kahulugan ng espada ni Yhwach, na sinundan agad ng kanyang Shinuchi upang muling pangalanan ang hari bilang isang itim na langgam. Subalit ang tagumpay ay naglaho nang binuksan ni Yhwach ang kanyang mga mata na may 2 balintataw upang gisingin ang kapangyarihan ng Almighty. Dahil nakikita at nawawalan ng bisa sa kanya ang hinaharap, binaliwala niya ang huling patama ng monghe at pinatay ito. Kasabay nito, ginamit ni Oreo ang kanyang bagong lakas upang sirain ang mga gapos ni Senjumaro at pabagsakin ang Weaver gamit ang isang pana, na nagpalaya sa buong Schutzstaffel. Pagdating ni Kurosaki, muling nabuo si Ichibe nang sambitin ang kanyang pangalan, at nakiusap ang monghe na pigilan si Yhwach bago pa maglaho ang katatagan ng lahat ng mundo. Narating ni Yhwach ang pinakatuktok ng mundo at isinaksak ang kanyang espada sa Soul King habang nilalamon ng mga alaala ng kanyang ama. Habang papunta sa palasyo sina Kurosaki, naramdaman nila ang pagyanig ng universo dahil sa pagtanggal sa pangunahing haligi ng katotohanan. Sa silid ng trono, sumugod si Kurosaki ng buong lakas at nagpakawala ng malakas na atake, ngunit ginamit ni Yhwach ang Almighty upang kontrolin ang bawat galaw nito na parang isang sunod-sunurang puppet. Mas matindi pa rito, ginamit ni Yhwach ang dugong Quincy na dumadaloy kay Kurosaki upang gabayan ang sarili nitong espada, kaya naman walang kalaban-laban na nahati ni Kurosaki ang Soul King sa 2. Upang iligtas ang nagpapakitang pagguho, sinakripisyo ni Jishiro ang kanyang buhay sa pamamagitan ng teknik upang hayaan si Mimi Haji, ang kanang kamay ng Soul King, na pansamantalang pumalit sa pwesto ng hari. Habang nagaganap ang krisis, nagtungo si Shunsui sa Moken upang tanggalin ang 3 selyo ni Aizen upang humingi ng tulong sa laban. Sa palasyo, bumasag sa kalangitan ang kamay ni Mimi Haji upang patatagin ang 2 hati ng hari, isang bagay na hindi nakita ng Almighty. Habang nagbabala si Kisuki na pansamantalang lakas lamang ito, kumilos si Yhwach upang putulin ang kamay ng Diyos, ngunit bago pa man makagawa ng bagong selyo si Hiruchi ay inatake siya ni Oreo sa likod. Dahil dito ay nagkahiwalay ang grupo ni Chad at Orihime upang harangin ang Schutzstaffel, habang hinarap naman ni Kurosaki si Oreo na nanindigan sa kanyang paghihiganti laban sa mga Soul Reaper. Sa huli, tuluyang hinigop ni Yhwach si Mimi Haji at ang natitirang lakas ng Soul King upang magbunga ng mga mata sa buong katawan nito, habang inilabas naman ni Oreo ang kanyang Volstandig upang tuluyang simulan ang katapusan ng mundo.